Kayang bayag ko. Ba't natsyatsapuan pag nagre-record ako? Suot ko to. Baka sumilip yung bayag yan. No? Don't touch my bed. Good day pa. Good day. January, February, March, April. Kala ko Jupiter. April 30. Malapit ng birthday ni mama ko. So, May. Lumipat na naman po ako kwarto. Inintindi ko sarili ko dun sa kwarto. Nakalimutan kong intindihin na 7 hours pa lang ang init ng ng computer, mga piyesa. Sobrang init po doon sa taas. Pinaganda ko pa naman. Ang tatami na ano doon. Yung wallpaper, kahit mura yan, may halaga pa rin. Pinili pa rin kung totoo siya. Wallpaper kasi mura lang po. Kaya lumipat na ako sa baba kasi simula 9 a.m. hanggang mga 5 p.m. ang init sa taas. Tapos hindi ako makapag-computer. Ngayon, lumipat ako dito sa magiging kwarto sana ni Carly. Bunso ko. Lumipat na ako dito kasi yung computer po kawawa doon. Dito na ako sa baba. Sa tabi ng sala. Para magkaroon ng dilim. Gusto kasi sa kwarto ko laging yung hindi masyado maliwanag. Teka, baka sumilip na naman yung pusit. Akala mabas yung Sabi siguro, loko mo po ang kuto, wilaalis ako. Di pa naman ako nagbe-prep. Dati nagbe-prep ako eh. Pero ilang taon na yan, hindi na ako siguro mga 5 years, ganun. 3 years. 3 to 5 years. Nandun. Pati brief na pag-usapan. Ang topic po ngayon is si mama ko po kasi medyo merong konting problema. Pero kung tutuusin, medyo malaki, no? Kaya, pero hindi naman po problema ang talaga. Kumbaga, nandito kami, pamilya niya. Hindi. Kumbaga, para sa akin, hindi naman sobrang laking may time kasi na mas okay ang manahimik kung tutuusin. No? Mas tama ang manahimik paminsan-minsan. Kaya in-explain ko po sa kanya, alam ko naman na intindihan naman po niya kung paano yung prayer. Ngayon, in-explain ko po sa kanya kung paano yung ako, anong kaya ko pa sa pagpikit ng mata ko. Ngayon, kung nagtataka po yung iba dyan, parang yung meron po kasi yung pastor pumunta dati. Tapos kasama pa niya yung asawa po niya. So yung asawa po niya kasama ko dati sa young people. Which is siguro medyo matanda siyang konti sa akin. Tsaka sa mga pastor naman po, sana po tanggapin niyo po yung bless, no po. Kasi hindi porket nabibigkas yung mali, wala naman po ako sinasabing wala silang tama. Marami silang tama. Nire-respeto ko ang mga kapwa natin yun. No? Na malaking, yung kasi pagkaintindi po nila, mahal nila kapwa nila, gusto nilang maligtas. Hindi po mawawala ang ganung pagkaintindi.
No? Ibig ko po sabihin, anuman ang sabihin na meron mali, no? Meron mali, hindi naman po nawawala. Yung po pagkaintinding, ang naintindihan po nila, mahal nila kapwa nila, gusto nilang maligtas. So, ang laki ng respeto ko sa mga kapwa nating yun. Do paminsan-minsan, nawawalan ako ng respeto sa kanilang pagkaintindi, paminsan-minsan. Sa kanilang pagkaintindi. No? Hindi po tayo ang karunungan. No? So, pag pinag-uusapan po yung karunungan, ang karunungan po pinag-uusapan doon. No? Iba po usapin sa kapwa natin. Inuulit ko po, lagi kong inuulit-ulit. Hindi tayo ang karunungan. Hindi tayo ang pagkakamali. Meron lang tayong pagkakamali. Kaya pagdating sa mga pare, pastor, ministro, kulang na lang lumuhod ako sa kanila kung alam lang nila. Yun nga lang po, ibang usapin pagdating sa karunungan nila. Pagdating sa paniniwala, iba pong usapin yon versus usapin na kaharap ko ang kapwa ko. Ang kapwa ko, no? Do paminsan-minsan po pinag-uusapan natin. Teka, ba't namatay ito? Sinarge ko naman to. Isang ilaw. Wala pa kasi akong ilaw dito, bulb. Ano yun pala ni Papa ko. Yan namatay. Lalagay pa lang po ni Papa ko mamaya yung bulb. Pag pinag-uusapan po natin yung karunungan, no, iba po yung sa kapwa, no po. No? So, sa mga sana tanggapin yung yung mag-bless ako, di ba? Tapos, wag lang sabi, God bless, sabi, pag aalis na. No? Tapos, ihatid ko pa sa git. Tapos, God bless din po. Pero bakit yung pakiramdam niya parang hindi niya tanggap? Isa po sa hindi ko magets yun. Kayo lang ba yung pwedeng magsabi sa kapwa na God bless? Katanungan lang po sa mga leaders. Sa mga leaders ng mga relihiyon, please tanggapin nyo. Kaming hindi leader ng relihiyon na pwede din namin sabihin sa inyo na God bless po. Hindi lang kayo ang may karapatan na magsabi sa kapwa na God bless. Ang topic po ngayon ay prayer. Kung paano po ako dati pagdating sa pananalangin. No? Bakit dati? Ngayon, di ko na kaya. Hindi ko maintindihan Hindi ko na magets po. No? Pero kayang ipaliwanag ng bibig ko ang mga nangyari sa akin. So, yung prayer po, 3 po yan. No? In-explain ko rin po sa mama ko to kung paano ako dati sa prayer ko. Although, meron na po ako natutunan dati sa iba-ibang reliyon kung paano yung prayer daw. So, nakalimutan ko na po yung paliwanag nila. Ngayon, para kahit papaano, meron parang related kasi doon ako natuto noon meron pa rin pagkakaparehas. Ewan ko lang po, step by step. 3 po yan. Ito pong papaliwanag ko base sa nangyari sa akin kung paano ako noon sa prayer ko. Una, pasasalamat sa Diyos. Pagpikit na mata mo, yan to po yung prayer ko po nun. Pasasalamat sa Diyos. And then, thanksgiving. Parang ganun po yun, no? Yung English, no? Yung pangalawa, forgiveness. Forgiveness sa sarili at sa kapwa. Doon po pumapasok yung word na acceptance. Tinatanggap mo ang kapwa mo at ang sarili mo na tao na may pagkakamali. Acceptance. Forgiveness / acceptance. Baga, magkasama po yun. And then, number 3 is worship. Worship God. Sa pamamagitan niyan ng
pinapasalamatan. Ay, una pala pa, salamat, no? Tapos, yung huli, kasi, salamat, and then, forgiveness, and then, worship, pagpupuri sa Diyos. Yung kasing pagpupuri sa Diyos, iba po yung pasasalamat. Kung sa inyo po, parehas lang, okay po. Pagpupuri sa Diyos kasi, yung parang, yung mga kanta, no? Kumakanta ako noon, hindi ko nga lang sa utak ko noon, hindi ko nga lang maintindihan pagkaintinding tao. Paano pong ibig ko sabihin sa pagkaintinding tao? Let's say for example, ikaw naintindihan mo Tagalog. And then papakinggan mo yung mga Koreano sa kanilang kanta. Pakiramdaman mo. Yan po yung sa akin, malaking porsyento pakiramdam. Nung nagkaaroon noon ako bilang pagkaintindi nyo, no? Which is tinatawag tao. Tinatawag na pagkaintinding tao. Bulbol. Hindi ko masyadong magets. May mali attack. May mali. Sa mga naman, yung sinatawag naman nilang mali. Kasi pumasok sa akin yung pagkaintinding sinatawag na mali, masama, kasalanan, negative. Nung naghiwalay kami na napangasawa ko nun. Doon pumasok ang mga pagkaintinding ganun. Nang dahil sa puro ako, bakit? Oo, meron din ako pagkakamali. Pero tanggap ba niya na tao rin ako na tulad niya na meron din pagkakamali? Puro bakit hanggang sa biglang pumasok sa pagkaintindi ko. No, parang buo siya. Buo. Yung kamalian ng mga kapwa ko. Kasi dati pag kamalian ng kapwa ko, ini-ignore ko yan. Oo. Mama at papa ko nga ayaw akong bisyo nun. Pero ini-ignore ko yun. Hindi daw tama ang laging barkada. Inignore ko yun. Kasi ang saya sa barkada eh. Kasi yung sinasabing mali. So, ako bilang magulang ngayon, please, ipaliwanag natin sa mga bata kung bakit tama yan, kung bakit mali yan. Kung bakit sa iba naging tama yan, kung bakit ginagawa ng iba yan. Ang pinakaano po doon, pagdating sa negative side is yung future mo. Yung bukas mo, pwedeng maging kawawa. Lalo na't sumobra ka. Sa barkada, bisyo, pag sumobra ka. Lahat na sobra hindi tama. Maging tinatawag niyong positive. Pag sumobra ka, hindi tama. Lalampas ka sa langit. Kayo na nag-create sa Diyos niyo. Nagpauto ka, kaya ikaw ay nang-uuto ngayon. Ikaw na nagpauto, kung ano man paniniwala mo ngayon. Gusto kitang utuhin. Please, insert mo ang tunay na pagmamahal sa kapwa nang walang kondisyon. Kahit hindi siya umanib sa paniniwala mo, please, mahalin mo pa rin po siya. Please, tanggapin mo pa rin po siya ng pantay. Hindi yung kala mo parang ang taas mo, tapos yung kapwa mo na hindi mo parehas paniniwala, parang ang baba. Kala mo kung sino ka. Linalagyan mo ng kondisyon ng pagmamahal mo sa kapwa mo. Doon ka. Tignan nyo po, pansinin maigi. Ginagamit lang ang pangalan ng Diyos karamihan. Maging ang Biblia. Nagre-redirect papunta sa kanilang simbahan. Dinadala mo nga ba talaga ako sa Diyos na sinasabi mo? Gayong nakikita ko, nang nagre-redirect yung sinasabi mong pagmamahal sa Diyos, nagre-redirect papunta naman sa iyong simbahan. Sabihin, in-explain ko kung paano pagmamahal ko sa kapwa.
Ang pagmamahal ko sa Diyos ay ang pagmamahal ko sa mga kapwa ko. Paano nabigay sa iyo ang pagpapalang sinasabi mo? Huwag mo nang isalin pangalan ng Diyos. Nakita mo po, nang dahil sa pagmamahal nyo sa Diyos nyo, nakakalimutan ng pagmamahal sa kapwa. Ganun pa tunay na pagmamahal sa Diyos. Patawad po kung nakikita ko yung mali. Pero hindi po ikaw ang kamalian. Hindi tayo ang pagkakamali. Inuulit ko po, marami akong pagkakamaling nagawa. Marami din akong hindi pa alam at naintindihan. Tulad mo po. Yan, kung merong hindi ako napapaliwanag sa iyo ng kung anong ibig ko sabihin, patawad po. Kailangan ko pa mag-aral na lengguwahe mo para maipaintindi sa iyo kung anong ibig kong sabihin. Napunta po tayo sa prayer. Pasasalamat, thanksgiving, and then pangalawa is yung acceptance, yung forgiveness. Pinapatawad, humingi ka ng tawad sa mga pagkakamaling nagawa mo. Tanggalin mo po yung word na kasalanan. Hindi totoo yun. Sa henerasyon ngayon, mali na ang ibig sabihin ng kasalanan. Pansinin maigi, saan kayo dinadala? Ang pagmamahal sa Diyos na sinasabi niyo, ay nakakalimutan ng pagmamahal sa kapwa. Pagpapatawad, paghingi ng tawad, and then pagpapatawad sa kapwa, sa mga kapwang sa tingin mo o pagkaintindi mo ay nagkamali sa iyo, patawarin mo sa harapan ng Diyos. Yun yung sa prayer. And then yun po kasi yung simbolo, no? And then mahal mo pa rin siya, no? Pag-pray mo pa rin siya, naway maging maayos siya. Kung pwede, isa-isahin mo sila eh. Ako, laging ganun nun eh. Kaya takal ko nun sa panaginip ko eh. Na pagpapatawad, and then sinisikip kong kung saan kasi masaya kung masaya kasi ako, pag nakikita ko, nararamdaman kong kasiyahan ng kapwa ko. So, yun yung simbolo ng pagtanggap sa kapwa na tao rin na nagkakamali. Tulad natin. Please, tanggapin mo po na hindi lang ang kapwa ang nagkakamali. Maging ikaw mayroong pagkakamali. Kung hindi mo po matanggap yun, lalo na sinasabi mong perfecto ang paniniwala mo, kung hindi mo po matanggap na mayroong mali sa paniniwala mo, ina-accept mo na isa ka sa bulaan na tinatawag. And then, pagpupuri sa Diyos. Yan yung prayer. Inuulit ko po, pasasalamat, thanksgiving, and then forgiveness. Yung forgiveness is sa sarili, humihingi ng tawad sa maling nagawa, and then pinapatawad. Pangalawa dun sa forgiveness is pagpapatawad sa kapwa, which is may equals yan. Pag-pray sila na kumbaga maging maayos lalo sila, no? Magkaroon pa sila ng pagpapala lalo, no? Kaya lalo kasi sa ayat gusto, merong mga lahat naman tayo pinagpapala hangga't huminga, di po ba? Pinagpapala. Huwag mo nang isali ang pangalan ng Diyos. Paano nabigay sa iyo ang pagpapalang sinasabi mo? Paminsan-minsan na i-insert ang mga ganong sentence. Gusto kong buhayin sa iyo ang pagmamahal sa kapwa.
Yun yung tunay na pagmamahal sa Diyos. Hindi po nilalang ang Diyos. Ang naglalang sa tinatawag na Diyos ay ang mga paniniwala. Diyos si ganyan, Diyos si ganyan. May Diyos ganyan. Kasi nga, sabi, wangis ng Diyos. Kala ko po ba pinipikit mo ang mata mo tuwing kinakausap mo ang Diyos mo? Physical lang po ba meron tayo? Gayong ang tinanggap mong pagkaintindi sa ibig sabihin ng wangis ay physical lang? Meron pong hindi na kailangan mapasukan. Nagsimula kasi karunungan ng tao na yung kumbaga advanced na karunungan ng tao. Simula nagkaroon ng katanungan. Sinong naglalang sa atin? Sino naglalang sa mga una? Kasi parang ganito po yan. Tanggap mo po ba na ang naglalang sa cellphone ay naglalang sa beeper? Tanggap mo po ba na ang naglalang sa cellphone ay naglalang sa walkie-talkie? Hindi po, di po ba? Pero nang dahil doon, nalalang nang dahil sa beeper at walkie-talkie, nalalang ang cellphone. Pero iba na ang naglalang sa cellphone. So, sinong naglalang sa mga unang tao para tayo'y nalalang? Inuulit ko po, wala pong literal na Diyos. Hindi po nilalang ang Diyos. At hindi po totoong nag-exist si Eva at Adan. Ngayon, kung pagkaintindi mo po, nalalang, okay po. Dahil naintindihan ko po na merong ganong pagkaintindi. Inuulit ko po, hindi ako naparito para paniwalaan. Inahayag ko lang po kung anong naintindihan ko. Pero naahayag ko, ang ibig ko sabihin, sa pamamagitan ninyo, hindi lang sa sarili ko. Marunong akong lumingon sa pinanggalingan. Naganap na. Nandiyan ka pa, oh. Nalalang ka. Pero hindi ang sinasabi mong Diyos ang naglalang sa'yo. Tanungin mo man si mama at papa mo. Ikaw na cellphone, tanungin mo man si beeper at walkie-talkie. Meron pang ng quotes versikulo nag-send sa akin. Yung dati sa kanya daw, sabi daw ng Diyos, sa kanya daw lahat ng bagay. Kaya pala pagkaintindi yung tinanggap ay merong literal na gold at palasyo po doon, no? Alam niyo po ba na ang lahat ng bagay ay may hangganan? Hindi lang ang tao ang may hangganan. Hindi lang ang pagkatao. Maging pagkaintindi tao ang may hangganan. Alam niyo po ba? Sinasabi mo, ang naglalang ng computer ang Diyos mo? Ang daming nasaktan, nahirapan ng dahil sa computer. Nang dahil sa mga robot na yan. Robot, may hardware at program. Maging cellphone, ang dami nasaktan dyan. Sabihin mo, ang Diyos mo naglalang sa barel, bomba, missile?
Lahat ng bagay, sabi niya. Ano pong pagkaintinding pinapasok nyo? Iniintindi po ba kung anong pagkaintinding finifeed ng henerasyon? At pinagtatanggol palagi kung anong tinanggap at ginagawang konklusyon. At awayin pa ang kapwa nang dahil sa karunungan. Meron pong karunungan ng tao, pero hindi ang tao ang karunungan. Meron tayong pagkakamali, pero hindi tayong pagkakamali. Ang ibig ko pong sabihin, sa pagkakamaling nagawa ng kapwa, please mahalin mo pa rin. Tinutulungan ka. Dinadala ka ng karunungan mo. Sa magmamataas ka sa kapwa. Sa hindi mo matanggap ang mga kapwang nagkakamali. Yan ang nagagawa. Dulot sa iyo ng karunungan. Kapwa ko. Please, ikaw ang gumamit sa karunungan. Huwag kang magpapagamit. Meron akong pre. Ilang minuto na ba? 26. Vape na ako. Meron akong isang pamilya pre. Insert natin. Inuulit ko po, no? Kung taliwas man po pagkaintindi mo sa mga sinabi ko, sinasabi ko, at sasabihin ko, okay lang po. Hindi po natin kailangang mag-away, kapwa ko, nang dahil sa tarantadong karunungan. Tsaka yung yabang ng mic ko, improvise yan pa rin. Kasi gusto niya nakatutok mismo sa sa bibig. Hindi pa ako nag-toothbrush pa naman. No worries, tenga lang to. Hindi siya ilong. Hindi mo na ako, nasa yung bit ko. Dito pala. Uy, baka sumilip yung yung birdie. Na may bird. Kaya lang sa taas yung bird niya. Ilang minuto pa lang man nun. That's 7 minutes. Ngangati. So, init, no? Ba't yan po yung init ngayon, no? Ang hirap, pumipitik, no? Buti pa nung styrofoam yung namin. Kung kailan nag-upgrade yung sa taas. Dun, uminit. Nung styrofoam pa yung namin. Ewan ko, styrofoam, no? Styrofoam. Kung bungad siya. Isipon na. Meron pong isang pamilya. Gusto ko lang po sanang i-clear. Naintindihan ko po kayong pareho. Magbigay tayo ng example na A at B. Side A, side B. Side nung isa, side nung isa. Side A, side B. Yung side A, gusto po niya baguhin yung kasunduan. Yung side B, gusto niya, teka pre, siya yung nagsasabi, sabi niya kay side A, side A, ba't gusto mo ikaw masunod? Sabi ni side B, magsalamin ka, tapos bigkasin mo yung katanungan yon. Bakit gusto mo ikaw ang masunod? Side B. Katanungan. Ang katanungan paminsan-minsan sa kapwa, itanong din sa sariling salamin. Kung hindi maintindihan, magsalamin ka muna bago ka magsalamin. Nalalabuan ka po? Ang pangit na naman to, kaya na naman. Buti to. Inuunahan ko na po kayo, patawad po kung sa mga pangit kong tono, po.
Patawad po kung parehas tayo na may pangit din na tono. Ako. Side A, side B. -1 kasi yun. Ba't kaya din mag-create ng hindi improve yung video, no? Yung side B, yung play nila. Baga yung mismong instrumento, no? Karaoke version 2. So, tawagin na lang natin final. Side A, side B. Si side B gusto niya yumabong pa ang kanilang business. Yung iniwan sa kanila ng magulang nila. Maganda yun. Para sa future. And then, malay mo, buhay pa kayo. Pero inuulit ko po, sa inyo, pinamana. Oo, mahal ang mga anak. Pero sana naman po, yung benefits na pupunta sa inyo, na anak nung nagpamana, hindi lang sa mga anak ninyo. Gustong yumabong ni side B yung kanilang negosyo. Meron na po ba kayong kasunduan na mag-business partner po kayo ni side A? Kasi pinamana yan, so i-maintain na lang. I-maintain na lang. Ngayon, pag-usapan nyo sana kung gusto nyong i-improve. Di po ba? Sabi ni side A kay side B, iba ang maintenance sa construction. Sabi ni side B, iba naman talaga. Hindi, for maintenance lang ang ginagawa natin. Yung na may nakatabi. Hindi naman for construction, sabi ni side B. Malinaw po yun sa kanilang chat, group chat. Tapos, habang tumatagal, tapos pinaliwanag pa ni side B kung paano yung maintenance. Naintindihan ni side A yun. Yung paliwanag mo. Salamat sa paalala kay side A. No, side B. Paminsan-minsan kasi, kahit alam mo na, may time na kung inuulit sa'yo, pinapaalala lang. No? Hindi naman sinasabing hindi mo alam eh. Di ba? Ikaw na nagpapaalala. So, sabi ni side B kasi, iba yung hindi naman talaga para construction yun. Kasi yan, tinatabi daw for maintenance. Okay po yun. Ngayon, gusto ni side A na palitan yung porsyento sa maintenance. Ibaba ng konti yung for maintenance. Kasi, hindi naman laging may problema ang kanilang business. Di po ba? Na iniwan. Which is, hindi naman talaga literal na, literal nga, para mag-business partner sila. Pero hindi naman sila mismong business partner as kamukha ng iba na pinapayabong ang kanilang business. Pinamana lang yan. So, maintenance lang. No? Ngayon, kung pag-usapan nyo, kung gusto nyo payabungin, pag-usapan nyo. Hindi yung ikaw lang na side B ang nagde-decide. No? May tama ka. Sinasabi mo pa, ang may benefits, yung mga anak nyo naman, baka nakalimutan mo po. Meron po kayong kapatid na walang anak. At mas matanda pa po ata sa'yo. Ata, no? Pagdating sa kalusugan, baka mauna pa siya sa'yo. Nasaan yung benefits makukuha niya? Tignan mo pong maigi yung paligid. Teka, wala nang sound. Play ulit. Tignan mo po yung paligid. And then, ikaw side B,
Dami mo na yata ang pepe. Hindi mo yata, kumbaga, meron na kayong laging pumapasok na pera. So, kaya okay sa'yo. Okay sa'yo na payabungin pa yun. Diba? Ganito po kasi yan. Yung mga iba mong kasama, sina side A, kailangan nila rin po ng pera. In present. Ang pagtingin sa future is i-maintain na lang yung business. And then, wala man kayong usapan na ganyan-ganyan. Tapos habang tumatagal, ano pong conversation nyo sa chat? Papa second floor nyo. Kaya ko po ba? Hindi siya for construction. Ano po nangyari? Hindi po patawag construction. Maintenance pa rin po bang may tuturing ang lalagyan nyo ng up and down yung business ninyo? Lumitaw po ang plano nyo, hindi po ba? Plano mo. Ikaw side B. Ikaw po ba ang may-ari? Ikaw ata ang boss. Porket yung side mo, makaganda in future, okay na yon. Yung present, baka makalimutan mo po. No? Intindihin mo kapwa mo. Huwag mong gustuhin na ikaw lang dapat tintindihin palagi. Matuto kang umintindi. Ikaw, side B. Hindi yung gusto mo, ikaw lang dapat naiintindihan. Ako gusto ko laging nagpapantay. Kaya nga sabi ko kay side A, alam ko na patutunguhan matigas ang kukote ni side B. Marami daw nakapaligod sa kanyang talino. Magaling daw sila, matalino. Dadalhin ka sa kamangmangan ng talino kung magpapasakop ka. Please, sakupin natin ang karunungan. Nakita mo na po yung positive side and negative side. In present po, nangangailangan sina side A. Ikaw na side B. Porket okay na yung buhay ninyo. Hindi mo natitignan yung present na side A. Lalo na, meron kayong kasama na walang anak. Nasa yung future na sinasabi mo para sa mga anak? Gusto ko po pinapantay. Kaya sabi ko kay side A, tanggapin mo po na meron pa pong option. Ang last option po dyan, sumuko ka. Tanggapin mo kung anong desisyon nila. Kung hindi matupad ang gusto mo. Kung hindi nila naintindihan ang gusto mo. Ngayon naintindihan na nila na side B. Kung ipagmamatigasan pa nila ang kanilang kagustuhan, which is nakita na ipaliwanag na ang mga negative side. Negative side, ano? Yung present din ng side A. Kailangan nilang pera. Binigay yan sa mga anak, hindi sa mga apo. Oo, yung future, mahal nyo kasi yung mga anak. Pero may anak po ba? Lahat. Maliit pa lang ang business ninyo. Hindi na kayo magkaintindihan. Ikaw na side A at side B. Gusto nyo lumaki pa. Please, mas maganda po i-maintain nyo na lang na ganyan. Kasi maliit pa lang yung business nyo. Hindi na kayo magkasundo.
Sabi ko nga kay side A, tignan mo pa rin, may option pa rin. Huwag ka laging magbigay ng conclusion lang na dapat yan masunod ganyan. Maglagay ka pa rin ng option na possible, hindi tatanggapin ng kagustuhan mo. Kahit na kailangan mo ng respeto, minsan respetuhin mo na lang sila. Gusto nila sila laging respetuhin, right? Meron pa masasakit na hindi ko matanggap ang sakit. Kaya sabi ko sa kanya, tanggapin mo yung pangalawang option ka ako. May option pa rin ka ako. No. Tanggapin mo na meron pa rin option. Nahirap. Hindi pa buo, Rugo. Gusto nila na siguro bago sumunod no. Ako kasi hindi ako nagro-roll, no? Hindi ako nagbo-boss-boss. Gusto ko sana pantay that maaari. Alam niyo po, sa side A, pinapagalitan ko rin yan pag nakita ko sa mali nila. In-explain ko kung yung tama nila, in-explain ko rin yung mali nila. Minsan nga, nasisigawan ko pa yung isa eh. Oo. Pero may consequence yun. Kasi hindi pa rin tama bilang pagkaintindi ng tao. Ang hirap kasi pag pinagduldulan ng kapwa ang kanyang pagkakamali, yung napapaliwanag naman kung bakit mali yun. Kaya tayo, natutunan ko po, please paliwanag natin sa mga kapwa natin, lalo na sa mga anak natin, kung bakit mali yan. Huwag lang sabihin na mali yan. I-explain. Kung bakit sa iba tama yan. Inuulit ko po na please intindihin nyo rin yung present, hindi lang yung future. Please intindihin nyo rin yung future, hindi lang present. Please i-balance po ninyo present at future, intindihin pareho. Parang ganito po yan. Ang magulang sa kanyang anak, sa henerasyon ngayon, kung mapansin po natin, sermon ng sermon, kala mo kung sino, kumbaga, ang taas ng apog ng magulang sa kanyang anak. Kasi daw, ganun daw ang tama para daw sumunod ang kanyang anak. Para sa akin, kailangan respetuhin ng bata. Paano po ang pagrespeto sa bata? Bata siya, hindi siya matanda. Ituring mo siya na bata. Mag-feed ka ng pagkaintinding gusto mo. Pero minsan ang nafe-feed, kung ano nasasaksihan. Ang nasasaksihan niya, kapag ikay matanda daw, okay lang daw, kala mo kung sino ka. Ganun daw ang pagiging mataas. Kala mo kung sino ka sa nakakabata sa'yo. Kung sino yung mababa para sa'yo, kala mo kung sino ka. Hindi ka pa ganun kataas. Kala mo kung sino ka na. Alam mo, ang pangarap ng bata, yung sinasabi mong para naman sa bukas niya, ikaw na sermon ka ng sermon sa anak mo, tapos kala mo kung sino ka. Alam mo ang pangarap ng anak mo?
tumanda rin siya tulad mo. Tulad mo. Meron akong kakilala, nung bata siya, ayaw niyang ma-sermon. Ayaw niyang nase-sermon. Pero nung nagkaroon siya ng mga anak, sermon siya ng sermon. Tignan yung inerasyon kung tama nga ba. Yung cycle. Para kayong scripted. Naramdaman mo na ikaw na bata. Ikaw na naging bata. Kung gaano kahirap ang kasakit. Ang kala mo kung sinong nakakatanda sa'yo. Ako naramdaman ko sa magulang ko tunay na pagmamahal. Ang normal lang paminsan-minsan, merong pangit doon o paminsan-minsan. Pero mas marami, no? Mas marami yung totoong pagmamahal. Nagkwentuhan lang kami, maramdaman ko na yung pagmamahal. At pagrespeto nila sa akin na bilang pantay-pantay. Pantay-pantay na kung paano yung pagkaintindi ko. Tignan mo po ang cycle ng henerasyon. Sana po, lagyan mo ng pakiramdam. Nung bata ka ba, gusto mo lagi ka nasa-sermon. Nung bata ka ba, gusto mo, kala mo kung sino matanda sa'yo. Kaya nung ikaw na matanda, ang taas na nga po, no? Oo, sabi niya. Itong nagsalita, hindi yan kabuuan mong pakiramdam. Pakiramdam. Ang sakit sa akin, kaya yung mga anak ko, lagi kong nakakausap, at maaari, kinakausap ko lagi. Kahit na hirap ako na ipaintindi sa mga kapwa ko, kung anong ibig ko sabihin, ito, gumagalaw pa rin ako para makaintindi. Please, lagyan po ng pagmamahal in present at future. Sa mga taliwas man po, pagkaintindi, inuulit ko po, no? Kapag merong napag-usapan na mali, yung mali ang tinitira. At gusto kong mapatay in a way na tatanggapin nung tao, ng kapwa, yung pagmamahal. In present, hindi lang future. Pero lahat ng ano man payo ko, hindi naman po command yun. Baga, kaya nga po pinabalance ko yun. Meron mahirap. Pero buti na lang abnormal ako. Tawanin kong aking problema. Napupunta pa rin doon sa mga maraming pagkaintindi, masaya at tama nila, no? Kaya nga sabi ko doon sa isa, nag-love ako doon sa baka anong pagkaintindi mo doon ka. Iba yung usapin sa karunungan. Iba yung usapin sa kapwa. Mahal ko kayo mga kapwa ko. Although paminsan-minsan pinag-uusapan ng karunungan, ginagawa kasi kayo ng mangmang ng karunungan, nawawalan kayong pagmamahal. Ang pagmamahal na lang ay scripted. Pagpapanggap. May condition. So, ano man pong pagkakamali, ako rin po, marami din po akong pagkakamaling nagawa. At marami pa rin akong di alam at naiintindihan. Tulad mo po. Kaya, please, tanggapin natin mga kapwa natin. Kapag pinag-uusapan ng karunungan po pinag-uusapan doon.
Although, paminsan-minsan, akala ng iba, silang pinag-uusapan. Mismo literal. Hindi po. Ang karunungan ng pinag-uusapan. Iba kayong mga kapwa ko. Kaya nga sabi ko, ang karunungan ng napag-usapan nun. Ngayon, naglab ako doon sa ano. Kasi, ang kapwa ko na yun, yung dinalab kong ano. Hindi ang karunungan. Hindi ang usapin sa karunungan. Mahal ko kayong mga kapwa ko. Please, tignan yung totoong pantay-pantay. At sikapin papunta sa magkaintindihan po kayo. Minsan sumusuko na ako sa ilan na problema, no? Kasi ang hirap, kumbaga para akong anong tawag doon, yung walang masabi, ganun. Sa hirap papunta dito. Pero tumatawa pang busit na tatignan mo. Sino nangingiliti sa akin? Dito kasi parang kabuuan ng ko eh. Banda dito ilong hanggang dito sa leeg. Kayo dito lang sa utak halos. Di po ba? Sige po, next time na lang po. Baka di naman ako maintindihan. Naulit ko po, patawad po sa mga kapwa ko na taliwas na pagkaintindi. Mahal ko kayong mga kapwa ko. Hindi ang karunungan. Please, gamitin natin ang karunungan. Huwag magpagamit. Sige po, love you po. Sana po, love rin po kami. Pagkatapos ko mag-record, nagluto po ako. And habang nagluluto ako, pinapakinggan ko yung anong tawag doon. Yung na-record po kanina. Ngayon, meron po ako nakita na parang kulang doon sa explanation pagdating kay side A, side B. Wala po si side C. Ano po? Meron po kasing teka, sarado ko pito. Meron po kasing merong isang kaya nasabi po ni ako na maliit pa lang yung business nila, hindi na sila magkasundo. Po. Kaya ang naintindihan ko po pagdating kay side A at side B, mas maganda i-maintain na lang yung business na yan. At wag na lang ituring na kumbaga yung pinapalaki pa yung kita. Okay lang sana no? Yung kumbaga isa-second floor pa daw. Okay sana yun eh. Yun nga lang, hindi kayo po magkasundo. Kung nagkakasundo po sana kayo, okay po yan. Palakihan kita. Pero maliit pa lang po yan, hindi na kayo magkasundo kasi. Bakit po? Ganito po yan, yung tinatawag kong clear deal. Hindi lang siya basta deal lang. Kasi yung basta deal lang, pwedeng, ganito ang gawin natin. Tapos gagawin. Clear deal, alang ibig ko sabihin po doon, meron talagang kaliwanagan. No? Let's say, ganito kasi yung ginawa nila. Ganitong gagawin natin, ipapapalit natin yung gate. Tapos, ilang lang, si B, pinalitan na. No? Kumbaga para sa akin po kasi, yung clear deal, pagdating sa business, hindi kayo pwede, no? Kung tutuusin. Kasi walang clear deal. Ikaw side B, deal lang yung alam mo eh. Walang clear deal. Yung clear deal, maganda sanang ginawa. No? Kasi ang ginawa po, napag-usapan na kasi yan, di ba? Ganyan. Kaya ang ginawa po nila, pinagawa na nila. And then, ang sa akin kasi, kumbaga, nung huli na lang nalaman kung magkano. Ang sa akin kasi, ibig sabihin sa clear deal, humingi siya ulit ng pulong. No? Siyempre, A, B. No? Merong side yan side A, side B. Sa ayaw gusto, sa bawat pangyayari, halos po, no? Merong side A, may side B. Pagkaintindi at kagustuhan. So,
maganda po sana ang ginawa, no? Para clear deal, no? Para okay kayo sa business partner, no? Kung maghingi ka ng pulong, and then pag-usapan nyo, ganito ang magkano yung gagastusin natin sa ganyan papagawa natin, kanino natin papagawa, magkano yung labor, magkano yung materials no? Kumbaga pag-uusapan nila, no? Nang clear, hindi yung deal lang na ganitong gawin natin, tapos siya na bahala, gagawin na niya, maybe hindi, kumbaga action na siya, hindi, dapat clear deal, no? Kanino natin papagawa, magkano yung labor niya, magkano yung magagastos sa materials, and then agree ba lahat na ganito magagastos natin, mamaminus sa for maintenance. Hindi po nangyari yun eh. So ang nakita ko po, hindi kayo magkaintindihan sa una pa lang, nag-uumpisa pa lang kayo, no, na merong usapin na anong tawag doon, kumbaga partner talaga kayo, parang gano'n. Hindi clear yung ano. So ang nakita ko po, mas maganda hindi na hindi na itataas pa, hindi na dadamihan pa, no? Kumbaga i-maintain na lang kung paano yan. Kung may sira yung ganyan, pagawa, hindi yung construction na papalakihan nyo, no? Kasi una pa lang po, hindi kayo magkaintindihan sa business po. Si side B, yan, naiintindihan nila yung business, di ba? Pero bakit hindi nyo naiintindihan yung tinatawag na clear deal? Kumbaga parang bara-bara na lang anong nangyari, di ba? Tapos hindi po ikaw ang may-ari, ikaw na side B, pero kang kasama. So kailangan yung magkasundo, mag-usap. Bakit ganito ang tama, bakit ganito ang mali? Hindi yung meron kayo laging kumbaga ito si side A iba yung sa kanya, si side B iba yung sa kanya. Pag-usapan nyo ano ang tama, kung bakit tama yan, kung bakit mali yan. Ibang pag-uusap, number one kasing step dyan is paghiwalayin si tama at si mali. So isulat nyo ano yung tama, anong tamang epekto, and then ano ang maling epekto. Doon pa lang papasok yung mga bakit. Si mali, pag-usapan, let's say number one, yung mali kasi, let's say 10 yan. O yung number one, pag-usapan nyo muna. Paano mapipix yan? Sasabihin yung fix. Susulat. Number 2, yun lang yung usapin. Hindi yung sasabihin mo yung tama mo, ikaw na sinasabi mo mali yung isa, para lang magkukontraan na naman kayo nun. Ginagamit mo yung tama mo para sabihin mo tama yung minsan nagkakamali ka rin po. Sige po, hindi ko na po masyado papaliwanag kasi may 50 minutes na. Next time na lang po siguro ipaliwanag ko. Gusto ko po kasi magkaintindihan kayo, ikaw na side A at side B. Gusto ko magbabalik kayo sa magmahalan po kayo, no? Hindi po ako kumakampi, no? Kino-compute po natin dyan is yung magiging maayos nga ba talaga yung bukas niyo, no? In present pa lang ayusin nyo na, no? No? Yung pag-ayos dyan, ano ba yung mali, pagkakamali, kung bakit hindi kayo pwede sa ganyan. And then, yung benefits. Huwag lang yung future yung intindihin nyo. Maging in present. Lalo na, meron kayong kasama na walang anak. And then, lalo na, kung ikaw, side B, nakakain ka ng maayos, okay yung kita mo, si side A pala, hindi ganon ka-okay ang nakakain. No?
i-balance po ninyo, please. Sana magmahalan kayo ulit. Yun po yung gusto ko sanang ano. Si side A kasi sinisikap ko naman yung may paintindi, yung pagpapatawad, pagmamahal ulit sa kapwa. Pero kay side A kasi marami na akong na na share sa kanya na kung pagkaintindi. So kay side B kasi matigas pa yung ano niya, karunungan. Ako kasi di ako kumakampi. Si side A nga, yung isa sa kanila pag merong time na nangyari dati na mali siya, sinigawan ko. Sobrang mali na siya. Sobrang mali. Kumbaga parang dinadala na niya sa hukay ang sarili niya. Talaga sigaw akong sigaw. Kasi gusto ko magmahalan mga kapwa ko. Gusto ko yung kagustuhan mo, huwag kang masaktan. Please umaksyon ka papunta sa hindi ka masasaktan. Kapag sumobra na kapwa ko, nasisigaw na siya ako. Buti ngayon, may nangingiliti pa. No? Laging may nangingiliti sa akin pag may halimbawa, di ko na kaya, ganon. May kikiliti sa akin, no? Yung salita ang pakiramdam. Sige po, love you po. Sana po, love rin po kami.